Bilang pasasalamat, pagsaludo sa mga teacher at napakabait ninyo, may regalo po si Daddy Frankie para sa iyo. Wow. Para sa iyo, ma'am. Salamat po. Maraming salamat po. Ito po ang ilalagay ko sa altar namin at Opo. Alam mo ba ibig sabihin ng kulay ng dilaw? Teacher, may tanong ako, teacher. Naalala mo pa ba? Teacher, may tanong po ako. Naalala mo po ba kung paano ka niligawan ni Tatay Simon nung binata't dalaga kayo? ay dahil lang nga po sa isang manok ikinasal kami. Ay, dahil sa isang manok. Paano nagsimula si Tatay Simon na manligaw sa inyo? Ano po, kasi kaya ko nasabing isang manok ikinasal kami. Ano po yung pagkikita po namin, bibihira po, mga 6 na beses pa lang po kami nagkikita. Tapos pinakasal na kayo kaagad. Kasi nga po, matanda na rin ako at saka talagang gusto ko rin po siya. Ba't ganun kabilis naman ay pinakasalan mo na kaagad si nanay? Sa 6 na beses mo palang daw nakita, kasal na agad. Importante na kalabas na po dun sa rehab kasi mahirap po talaga yung nakakulong doon. Gaano po kahirap, teacher? RJ, may tanong pa, RJ. Gaano mo kamahal ang iyong pamilya? Sobra po. Pero nahanap ko yung pagmamahal ko sa pagsuporta sa kanila, pagbibigay ko ng kumbaga, doon ko nahanap yung pagmamahal ko, yung makatulong po. Yun, doon ko nakikita yung pagmamahal ko. Nakatulong ako, malaking ginawa sa akin. Parang doon ko nakikita yung pagmamahal. Yes, correct. Kaya din ang sa akin. Habang nakakatulong ako sa ating mga kababayan, kahit pagod ako, pag may napagtatagumpayan ako, napapasaya ako, nagiging malakas at masaya rin ako. Ang lamig sa pakiramdam yung Holy Spirit. Yes. Tapos yung makakatulog ka ng sobrang sarap. Okay, di ba? Gaano mo po ba kamahal si teacher? Wala pong question dyan. Umaga na parang Kailan ka pa huling binigyan ng bulaklak ni Tatay Simon? Ang huling bulaklak nito, oong. Oong! Na konti. Napakabait niyo po. At saka bilang teacher, ilang taon po ba kayong nagturo? 19 years. 19 years. Opo. Ang galing. Bilang pasasalamat, pagsaludo sa mga teacher at napakabait ninyo, may regalo po si Daddy Frankie para sa iyo. Wow. Para sa iyo, ma'am. Salamat po. Maraming salamat po. Ito po ang ilalagay ko sa altar namin at Opo. Alam mo ba ibig sabihin ng kulay ng dilaw? Loyalty. Loyalty. Sa Opo. pink. Apo, yan po ang, alam niyo po, itong rose, ito ang gamot sa lahat ng sakit. Yes. Means nakakatulong po yan para mabilis tayo makarecovery, makagaan sa mga pinagdadaanan natin. Hindi lamang po ito, for love, pero Opo. physically nakakagamot po talaga ito. Ay, wow. Ito po ang naniniwala po ako dun sa umuulan ng bulaklak na rose sa yung mga Virgin Mary na po. Yes po. Naniniwala po ako doon. Okay. Ito po talaga ang totoong hindi siya physically lang kundi spiritually. Okay. Lahat po. Masaya ako, teacher, na naging okay ka na. Ipagpipray natin na sana magtuloy-tuloy. At alam kong hindi ka pababayaan ni Tatay Simon. Alam niyo po, ang isa lang ang hiling ko sa kanya na hindi niya natutupad. Magsimba po kami sa Our Lady of Manawag. Yun lang ang hindi niya natutupad tuwing nagkakasakit ako. Even one time, hindi pa nakapunta si Tatay Simon sa Our Lady of Manawag. Pumunta na po yan pero isinasakay niya yung yung pasahero niya, pero ako, hindi niya ako may sakay na Hindi kanya dinala. So, ang request mo sa kanya, teacher, is gusto mo dalhin ka ni Tatay Simon sa Our Lady of Manawag? Opo. Yun lang po.
Anong masasabi mo dun, Tay? Bakit hindi mo naman dinadala si teacher? Hindi. Siguro hindi niya lang naalala. Dahil sa sitwasyon namin. Pero nadala ko na siya doon. Siguro hindi ko basta may time na pumunta na rin kami doon. Mga 2 times siguro pumunta na kami doon. Opo. Matagal na nga lang na panahon. Kasi siguro nung mga ang anak namin baka mga 1 pa lang o 2 ibig sabihin matagal na yun. Kasi siguro hindi niya na naalala niya hindi pa kami pumunta. Okay. Matagal na. Dapat nga monthly po eh. Dapat monthly. Correct. Hindi talagang yun talagang hiling sa akin. So, hilingin mo sa kanya kung anong magiging sagot ni tatay. Gusto kong marinig. Hindi. Yung kagustuhan na simula ngayon, kung bang pupunta kami ng Manawag, total may service naman na binigay kayo sa amin. Gagawin ko yung gusto niya. Gusto daw ni teacher, monthly daw, magsisimba kayo sa Our Lady of Manawag. Okay. Kahit na yun, basta yung gusto niya magsimba kami, punta kami dahil yun naman talaga, napakaayos naman talaga ng mga ganong kahilingan. Kasi marami talagang ang lalayo pa nga nakakapunta doon yan. Kasi na lang yung San Carlos to Manawag, hindi na malayo. Tapos, teacher, ano pa yung gusto mong i-request kay tatay? Ano po, wala po akong gustong i-request sa kanya. Basta ipagpatuloy lang po niya yung kagalingan niya sa negosyo. Yung ginagawa namin na naglo-loan kami, tapos pinukuha na namin sa rolling store. Nakakatuwa po na ang paninda namin sa loob ng unang araw, ubos eh. Pagka pangatlong araw, mayroon pa kami. Sabing gano'n eh, mayroon pa silang gulay. Pero yung unang araw, talagang ubos talaga yung paninda namin. Kahit talagang 10,000. Pag nagpupunta kami ng Ordaneta. Kaya yung sasakyan namin, talagang puno. Yung pagmurang panahon, ganitong April, ang presyo po, 4,000 puno na. 4,000 puno na. 4,000 lang po puno ng kulong-kulong. Pero ang problema yung pagbiyahe. Dahil ang nito, sa totoo lang po, yung mata niya. Okay. Medyo humihina na rin. Opo, kahit minsan hindi ko siya nakitang nagsalamin. Bakit sabi ko, hindi ka nagsasalamin? Bumiyahe po kami, kaya ito nadala sa pagbiyahe na dala yung motor namin kasi pulang-pula. Pagdating namin doon na infection, ginamot pa ng bilas ko yung mata niya, kaya nadala siya na bumiyahe na dala-dala yung motor namin kasi nga ang hiling niya sa pagbiyahe, buti kong araw, gabi siya yung akala mo ibon na nagbibiyahe alas 3 ng madaling araw, yung solo lang namin ng kalsada. Kasi yun yung time oras para mamili, no? Opo, at saka yun yung oras na tulog ang mga tao. Teacher, may tanong ako. Pwede bang ilarawan mo sa akin bilang asawa si Tatay Simon? Paano kanya mahalin? Paano kanya inalaga? Asahin? Opo. Ano po, yung pagpapasaya po niya sa akin, yung mamili kami ng Ordaneta, yung maisama ako sa biyahe niya kasi ako po yung tao na paaralan, bahay, at simbahan. Paaralan, bahay, at simbahan ng way ko. Pero nung kasama ko siya, doon na ako nakapagbiyahe na kahit saan, na buong San Carlos napuntahan ko dahil sa pagbiyahe. Okay, very good. Pasahero. So, ibig sabihin pala, teacher, Yung pagpasahero good niya. thing na mayroon na kayong motor pagdating mo sa bahay. Opo. May lalagyan na rin natin ng sidecar, pakakabitan, kaya lang pinapagawa ko pa. Inaayos pa yung sidecar. Opo. Pero sakto yon, habang nire-recover, inaayos pa yung sarili nyo, kasama si Folivic, saka si Aljon, inaayos pa, and then sakto-sakto pagka okay na, napagpahinga na rin si RJ, makakapamili na kayo, makakapag-rolling store na po kayo. Opo. May tanong pa ako, teacher. Gaano mo po kamahal si Tatay Simon?
yung sapat na po yung magkaroon kami ng anak kasi hindi naman magiging buo ang pamilya namin na magkaroon kami ng anak kung wala pong namagitan sa amin na pagmamahal. Very good, no? Galing talaga ni teacher. Oo nga naman. Ilan ba yung anak ni teacher? Naalala mo po? 4. Apat. Anong name nilang lahat? Puro Magmula sa panganay po. Alfolibi, Alpolivic, Aljon, Aljon, RJ, RJ, Paul Arjan. Paul Arjan. Opo, yung nakunan Rene Rene Renat Hapalya. Yung inano ko siya sa Rene Kitty Hapalya. Tapos Ano ibig sabihin nung Alpolivic na name? yun po ang Alpolibi ay pinangalan po yung Al sa pangalan ko pong Sally. Yung Fulhensya po, yung biyanan kong babae. Yung Lee, yung kasama na yung Clementine, tatay. Clemente, tatay, at saka yung Vic Victoriano at si Simon kasama na doon sa Kaya sa pala. Reyes na po. Yung kinuhan po niya lahat ng pangalan. Kaya Okay. yung pangalan mo, anak, unique, wala kang katulad sa buong mundo. Ang galing. Ang galing. So, teacher, muli po, maraming nakapanood ng kwento ng buhay nyo. Maraming taong sumusuporta at nagmamahal po sa inyo. Ano ang mensahe mo po sa mga tagapanood natin? Ano po, yung kung anong ibinigay sa kanilang kapalaran, huwag silang bibitaw, kundi mahalin nila yung kanilang kapalaran na ibinigay ng Diyos sa kanila. Hold on na mamagitan ang Diyos sa kanilang pamilya dahil walang imposible basta Diyos Ama ang nasa pagitan ng pamilya, yung pinakasentro ng pamilya. Yun po. Ang galing. May motto ba si teacher? Anong motto ni teacher na pwede i-share sa amin? Basta magdasal ng Our Father, yun lang. Okay, lagi tayong magdasal, manalig, kumapit kay God. Ano po? Opo. Okay. At saka, ang tulad po doon, Opo. sa totoo lang po, wish lang ang namin doon. Kumbaga, laging huwag kalilimutan, wish ko lang. Kasi, yung pag-wish po namin doon, kahit wala kaming inaasahang regalo o inaasahang pagkain, dumarating po doon physically yung pagkain kahit na libre nung mga kasamahan, libre nung bisita o libre nung kahit na sinong nandoon. Wala pong hindi natupad eh. Yung lahat ng wish mo. Opo, lahat ng wish ko. At Dahil po yan kay God, dahil sa power ng ating Panginoon. Ano po? opo. At kay Nanay Catalina Montano Kuhuang Reyes Estabilio po. Yung asawa ng tiyuhin ko po sa veterans. Yun po ang talagang nagbigay sa akin ng inspirasyon dahil yun ang tao na sabi ni Simon, sa lahat ng tao sa buhay mo, yun talaga ang pumapil na nanay mo. Yun talaga ang hindi lang billion, trillion ang nagastos niya sa'yo. Walang pagod. Okay. Pero kung iisipin po, baka anak ka pa niya, sabi, kasi nga, siya po ang anak niya na nabuhay. Okay. Teacher, Walang may angkat. tanong ako, teacher. Naalala mo pa ba? Teacher, may tanong po ako. Naalala mo po ba kung paano ka niligawan ni Tatay Simon nung binata at dalaga kayo? Ay! Dahil lang nga po sa isang manok, ikinasal kami. Ay, dahil sa isang manok. Paano nagsimula si Tatay Simon na manligaw sa inyo? Ano po, kasi kaya ko nasabing isang manok ikinasal kami. Ano po nagkakilala kami 7/28. Ibig sabihin, sa Girl Scout po sa Bani, siya ay pumunta doon. Mayroon pong yung mga bata.
Siyempre, inaalagaan ko yung mga bata. Nandun siya. May sayawan pa doon. Yun lang ang ang iksi po ng kanyang time frame na manligaw eh. Wow. Bali, December 22 sa pagkatapos ng 728, December 22 na kaagad. Kumbaga nagkita kami sa Mormons Church. Tapos December 25. Tapos February February hanggang May na. Yung pinag-usapan na kaagad, kasal na po. Kasal na agad. Opo. Yung pagkikita po namin, bibihira po, mga 6 na beses pa lang po kami nagkikita. At tapos pinakasal na kayo kaagad. Kasi nga po, matanda na rin ako at saka talagang gusto ko rin po siya. Ilang taon? Gusto mo rin. Ugali po ang nagustuhan ko sa kanya. Oh. Ano bang ugali meron si tatay? Magkasundo po kami. Ay, very good. So, ibig sabihin, mabilis ang 6 na beses lang kayo nagkita, pinakasal na kayo. Ibig sabihin, gwapo si tatay. Gaano kapugi si tatay nung kabataan niya? Ay nako, mahirap na kwento yan kasi Bakit po? Kasi sa pag-welcome niya, kahit mga promugol, pinapatuloy niya sa bahay nila. Sa Kasi patay. meron silang pandisalan. May pandisalan sila. So, ibig kong sabihin, chick boy din si tatay noon. Opo, chick boy, pero yung pagka-chick boy niya, babae ang umaalis. Kumbaga, Aroy. ibig sabihin, yung mga babae, sanay din sa ganung buhay. Hindi sila yung tulad dito sa probinsya na kung nagmahal kayo na. Kumbaga, sanay din sila sa iba't ibang tao na nagkakahanap nila. Sanay din sila. Ang galing. Si tatay, ba't ganun kabilis naman ay pinakasalan mo na kaagad si nanay? Sa 6 na beses mo palang daw nakita, kasal na agad. Nag-aabol na rin sa biyahe. Bakit? Ilang taon na ba si... 29. Ilang taon po kayo nung kinasal? 29 po. 29 na kayo pa. Same age po ba? Hindi po, 37 siya. Ikaw po, 39. 29. Ay, 29, sorry. Okay. Kaya... Buti nga po naka-4 pa na lalaki. Oh, wala kayong anak na babae. Wala po. Baka yung nakunan, baka Sana. sana po. Pwede pa bang humabol, Nay, para magkaroon kayo ng anak na babae? Hindi na po, hindi na po. Ay, hindi na. Bakit po? 52 na. 52 na. Opo. Okay. Si tatay, tanungin ko naman si tatay, hindi nagsasalita si tatay. Tay, gaano ba kaganda si nanay nung dalaga siya? Hindi, simple lang ako. Simple lang Hindi, si tatay, sinong kamukhang artista ni teacher? Daddy Frankie, meron pong nag-send na kaklase ni mama ko po. Teacher din po. Okay. Dito po yung picture niya. Lagay mo nga dyan sa gilid. Picture ni teacher. Yes. Ay, wow. Ito po. Si Ma'am Silo po, shoutout po sa inyo. Oo, sige. Ito po. Co-teacher niya? Opo. Ito yung... Saan ito yung classmate niya? Hindi, si mama ko. Ay, ba't ang ganda dito? Ha? Bata pa po dyan. Para kang si Ami Perez. No, ang ganda. Yun ang malapit ang mukha ko, Ami Perez. Ami Perez. Ang ganda-ganda niya, guys. Kaya pala 6 na beses makita pa lang, pinakasalan na agad ni... 19 years pa ako dyan nagturo, sir. 19 years kayo nagturo dito. Opo, Bugbog Bani Elementary. Anong pangalan teacher na nagpadala ito? Si Ma'am Celo Reyes po. Saan po siya dito, Nay? Yan o yan, yung gitna. Ito po. Ma'am Celo Reyes. Opo. Shoutout po sa iyo, Ma'am Celo Reyes. Salamat po sa pagbigay nyo ng mga moment na ganito. Bani, San Carlos City, Pangasinan Elementary School. Opo. Namiss mo ba sila, teacher?
Opo. Hayaan mo, baka mamaya puntaan ka nila sa bahay. Opo. No? Opo. Nakausap mo ba? Nakapag-video call kayo kay teacher? Hindi naman. Hindi po, Kasi- pero Pero sabi niya po, Busy sila. bibisita. Ayun naman pala. Bibisita sila, no? Very good. So, okay. Abante na tayo para makakain muna kayo. Saan mo gustong mag-date? Saan mo gustong i-date si teacher? Ito yung asawa ko, ano to, hindi naman, ibig sabihin, hindi naman siya, nangangarap sa mga, kung saan magandang date. Basta kung saan kami nagawi, doon lang kami kakain kung, sa mga simple, yun lang ang mga gusto nito, hindi ito Okay. maluho na parang kakain sa mga Jollibee, hindi siya gano'n. Hindi ganun. Pero, saka sinanay po niya ako sa lutong bahay. sa lutong bahay. Pero gusto ko sana sa pagkakataong ito, gusto ko ma-enjoy ninyo po yung moment. Saan nyo gusto, tay? Saan mo gusto? Sagot ko po lahat ng gastos. Wala po kayong problema. Gusto mo tayo sa, Victoria Court? Hindi ko po alam. Hindi mo alam yon? Kasama po na lang namin yung mga anak namin. Ay, gusto mo, ma'am, kasama yung mga anak nyo. Sige po. Kahit sa beach na lang po kasi yun ang namin eh. Yun ang Yun talagang namin yung beach po. gusto nyo magkaroon ng banding. Opo. Sige po, masusunod po. Yung beach kahit Binmali po. Benmalay. Ay, Bunuan Tundaligan po talagang ko eh. Sige po. Gagawa ng paraan ni Daddy Frankie. Ano po? Basta maging masunurin na pag-pray lang natin na gumaling na, basta inumin lang natin yung tamang vitamins every time na kailangan. Ano, RJ? Opo. Opo. Okay, pagpaplanuhan natin, Opo. isiset natin yung araw. Opo. Yung kumbaga, sa ngayon po, tama na po yung makauwi kami. Maraming salamat po. Yung importante nakalabas na po dun sa rehab kasi mahirap po talaga yung nakakulong doon. Gaano po kahirap, teacher? Yung mamimiss mo bawat hakbang na nasa labas ka, mamimiss mo yung dating ginagawa mo sa bahay, dating ginagawa mo sa labas. Wala doon eh. Ang lahat mamimiss mo. Oo. Yung kumbaga, nandun na yung mabibigla ka na, bakit ako nandito? Paano ako Na parang wala Salamat sa Panginoon, mga kababayan. Dahil po sa inyo, dahil sa suporta nyo, tulong at gabay ng Panginoon, isang pamilya na tulungan natin, nabuo natin. Ito yung asawa ko, to, hindi naman, ibig sabihin, hindi naman siya, nangangarap sa mga, kung saan magandang date. Basta kung saan kami nagawi, doon lang kami kakain kung, sa mga simple, yun lang ang mga gusto nito, hindi ito Okay. maluho na parang kakain sa mga Jollibee, hindi siya gano'n. Hindi ganun. Pero, saka sinanay po niya ako sa lutong bahay. sa lutong bahay. Pero gusto ko sana sa pagkakataong ito, gusto ko ma-enjoy ninyo po yung moment. Saan nyo gusto, tay? Saan mo gusto? Sagot ko po lahat ng gastos. Wala po kayong problema. Gusto mo tayo sa, Victoria Court? Hindi ko po alam. Hindi mo alam yon? Kasama po na lang namin yung mga anak namin. Ay, gusto mo, ma'am, kasama yung mga anak nyo. Sige po. Kahit sa beach na lang po kasi yun ang namin eh. Yun ang Yun talagang namin yung beach po. gusto nyo magkaroon ng banding. Opo. Sige po, masusunod po. Yung beach kahit Binmali po. Benmalay. Ay, Bunuan Tundaligan po talagang ko eh. Sige po. Gagawa ng paraan ni Daddy Frankie. Ano po? Basta maging masunurin na pag-pray lang natin na gumaling na, basta inumin lang natin yung tamang vitamins every time na kailangan. Ano, RJ? Opo. Okay, pagpaplanuhan natin, isiset natin yung araw. Opo. Yung kumbaga, sa ngayon po, tama na po yung makauwi kami. Maraming salamat po. Yung importante nakalabas na po dun sa rehab kasi mahirap po talaga yung nakakulong doon. Gaano po kahirap, teacher? Yung mamimiss mo bawat hakbang na nasa labas ka, mamimiss mo yung
dating ginagawa mo sa bahay, dating ginagawa mo sa labas, wala doon eh. Ang lahat mamimiss mo. Oo. Yung, kumbaga, nandun na yung mabibigla ka na, bakit ako nandito? Paano ako napunta rito? Yun po talaga ang masakit doon. Buti na lang maraming nagbabantay. Sinasabihan yung mga bantay doon, dapat 24/7 nandito kayo. Dapat binabantay yung mga pasahero. Kasi yung pagkakasabi nila na ganon, talagang obligado talaga sila na nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Kasi yung kahit nalabas, di mo matanaw yung nandun sa harap eh. Opo, hindi ka makasilip, no? Okay. So, okay, happy ako sa request ni nanay, mga kababayan, na mas gusto niya po umuwi para makita ang kanyang mga anak. Nakatindig balahibo ang hiling ni nanay. Una, syempre gusto niyang magpunta sa church, Our Lady of Manawag, and then in-offer ko sa kanila na mga pagbanding sila mag-asawa, pero mas gusto niya kasama ang kanyang mga anak. Kaya pipilitin po ni Daddy Frankie na iayos yung schedule ko, dahil sa totoo lang medyo punong-puno rin kami ng schedule. Pero sabi nga nila, lahat magagawa ng paraan. Di ba tay? So uwi na tayo tay, pero dadaan lang tayo sa kainan para makakain din tayo, and then dire-diretso na po tayo, no? Tay, gaano mo po ba kamahal si teacher? Wala pong question dyan. Walang po talaga ang pagitan, pero wala pong question sa pagmamahal niya. Manok lang talaga. Manok lang. Dahil sa isang manok, Opo. kasalan agad. Hindi. Tay, Opo. tay, isang kiss naman kay teacher yan. Yun. Salamat sa Panginoon, mga kababayan. Dahil po sa inyo, dahil sa suporta nyo, tulong at gabay ng Panginoon, isang pamilya na tulungan natin, nabuo natin. Kaya maraming salamat, Lord. Sana patuloy mo kaming gabayan, patuloy mong gabayan ang pamilyang ito na maging maayos at maging matagumpay. At syempre mga kababayan, ako ay magpapasalamat sa lahat ng nakasuporta, nakatutok sa amin sa araw na ito, sa oras na ito. Hindi po namin to ginawa para ipagyabang or anuman. Ginagawa po ng Daddy Frankie Team ito para kapulutan ng aral. Sabi nga po ni teacher, bawat pagsubok sa buhay natin, huwag tayong mawawala ng pag-asa, laging sa Panginoon tayo tumingala. Bagamat minsan nagkakamali ng bitaw si teacher, pero bawat salita niya, ramdam ko po na siya po ay kumakapit talaga at nagtitiwala sa ating Panginoon. Gaya po na aking sinabi, sana maraming kapulutan. Kumbaga, inilabas namin to para kapulutan ng aral. No? So mga kababayan, dire-diretso pa po tayo. I-diretso natin para makakain si Tatay Simon, kasi bago kami pumunta dito, talagang minadali lang namin at baka nagutom na rin sila. So sama-sama pa tayo mga kababayan, dire-diretso tayo. At syempre, shoutout ko yung mga kababayan natin OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa, especially po sa lahat po na nagpaabot ng tulong pinansyal sa pamilyang ito. Gaya ng aking sinabi, hindi po magagawa ni Daddy Frankie po ito kung wala rin kayo. At syempre sa tulong gabay ng ating Panginoon. Okay, maraming salamat mga kababayan. God bless po. Dire-diretso tayo, okay? Kuya, banti tayo, hanap tayo makainan. Anong gustong kainin ni teacher ngayon? Anong gustong ulam? Yung paborito mo, yung namimiss mong ulam. Bulalo. Bulalo! Okay. Si RJ, anong gusto niyang ulam? Yung namiss mo? Yun din po eh. Kadalasan kasi simple din yung mga kinakain ko, pero yung favorite ko sisig. Sisig. Okay, very good. Matanong ko lang si RJ. RJ, ilang taon ka na ulit? 20 po.
20. May girlfriend ka na ba, if you don't mind? Ni minsan hindi ko pa po nasubukan. Yung parang role play word lang yung mga nasubukan ko, RPW. Pero hindi, parang laro lang, hindi nagtagal. I mean, online girlfriend. Pero in reality, hindi naman talaga. Bakit? Ba't hindi ka pa nagkakaroon? Hindi ko rin po alam. Sabi nila, mana sa pag-ibig yung January. Joke lang. Joke lang. January ka ba? Opo. Anong date? Ano po? 13 po. January 13. No, wag mong isipin. Opo, biro lang yun. Opo. Kumbaga, lahat tayo nilalang ni God, Opo. sadyang may kapalaran bawat isa. Kung sa tingin mo hindi ka pa siniswerte ngayon, wag mo isipin na hindi ka lucky. No. Lahat po tayo very lucky. Yung ipinanganak tayo, yung masilayan natin ang mundong ibabaw, sa miracle, it's a lucky na yun eh. Di ba? Opo. Yung magkaroon tayo ng nanay, tatay, mga kapatid, Opo. happy family. Lucky na yun eh. Di ba? Kung ano man yung mga pangarap natin or ninanais natin na hindi pa dumarating, sadyang hindi pa oras or panahon. Pero meron talagang nakalaan para sa atin na ibibigay ni God. Opo. Hindi lang talaga sadyang sabay-sabay at sadyang hindi pantay-pantay. Tignan mo lang yung daliri natin. Lahat kailangan, lahat may halaga. Pero hindi pantay-pantay. Opo. Di ba? Ganon din ang buhay natin dito sa mundong ibabaw. Maaaring hindi ka pa siniswerte ngayon, pero hintayin mo lang. Bata ka pa! Opo. Di ba? Marami pang pwedeng mangyari. Opo. Okay? Yan, very good. So, sunod din natin si Polivic, tsaka si Aljon. Kasi medyo, nga pala, matanong ko sa'yo. Kasi, one time umaga, pumunta kami sa bahay. Opo. Para alam ko rin yung gagawin ko, paano ako magsisimula kay Aljon, dahil mas kilala mo yung kapatid mo. Kasi nagpunta ako doon sa bahay ninyo in the morning, nagwawala siya. Yakap-yakap ni tatay, halos hindi nila makayanan. Buti, dumating kami. Ano bang meron si Aljon? Ayaw po niyang may nakikialam sa ibang taong sa bahay. Yes po. Anong pagkakakilala mo kay Aljon? Mahirap. Parang sabihin Yung ko na lang kasi... pagka-aksidente po niya. Pero bukod sa pagka-aksidente, parang dala din ng trauma nung lumalaki po siya. Parang hindi siya na-expose sa labas kasi nga yung si papa ko din natakot din sa nangyari sa amin, lalo na si Aljon na disgrasya po kasi siya, head injury, critical, muntik na daw siyang hindi makaligtas. Syempre, ilang doktor din ang nag-deny sa kanya, pero may isang hospital na handang tumulong, parang nagmakaawa talaga si papa ko. Sabi nila na pagdasal niya na lang na sana mabuhay kasi parang yun na talaga yung talagang huling kasi mahina na rin yung pulso niya marami na rin naubos sa dugo. Sa awa ng Diyos nabuhay siya. Ngayon parang si papa ko sa pagmamahal niya po sa amin, sa takot niya din na mawala kami, sinamantala niya yung pagiging magulang, si strict parent, parang ginabayan kami ng lubos, maraming pinagbawal sa amin, pero kami, parang si Aljon, naging, siya, sabi natin, nakikinig siya, yung naging commanding siya. Kami naman ni Alpe, tapos ako, nagiging pasaway kami minsan umaalis kami ng bahay, tapos hanapin kami ni Papa. Pag uwi namin, ayan, parang doon na nag-start yung magagalit si Papa ko. Siyempre parang si Aljon nakita niya din sa harap na ganun kami hagupitin, tapos may time din na parang sigawan. Parang si Aljon nagkaroon siya na trauma. Tapos nung lumaki siya, naging inosenteng hindi siya palagala, hindi siya parang lang siya. Sabihin natin
dumating din sa point din kasi na binuli kasi siya. No? Parang school bahay po siya. Oo. Hindi siya po siya naglalakpat siya. Mhm. So, doon, bukod sa bahay na nakarinig siya ng mga ng sigawan, doon din sa school, binubuli din siya. Tapos, so yun, hindi din siya makapag-open sa papa ko at si mama ko. Parang, naging, hindi ko rin alam kung paano, pero kung tama yung, meron siyang EED. Tama ba? Opo. Yung madalas magalit po. Parang hindi ko maisip. Parang meron siyang disorder na nai-stuck sa sa isip niya yung mga past. Oo. Tapos pag hindi niya naman kaya ilalabas niya, tumataas yung anger niya. Yes po, nag-outburst siya. Okay. Yung kami ni kuya ko, parang todo advice kami, pero parang every time na nag-a-advise kami, hindi niya tanggap. Tapos bukod doon, siya, yung tumatalon yung niya, yung mga pass niya, parang Okay. papalit-palit para may defend siya May defend siya sa sarili niya pag kinakausap niyo siya. Oo. Pero si Polivic naman, paano nangyari at nagsimula naging ganun din siya? Bata pa lang kasi si kuya, po siya, laging siya yung head, lagi siya yung kumbaga, Nasisisi. hindi, bukod doon, parang siya yung leader palagi sa amin mga kapatid, siya yung nagli-lead. Oo. Pero ito nga, Ang naninisi yung pangalawa. nung medyo lumaki na siya, mabait naman si kuya, na hindi lang siya sanay, pero matalino siya, pati si Aljon, pero hindi lang sanay sa parang pagsubok, kasi biglaan din po kasi. Mahina siya sa mga trial na dumarating sa buhay natin. Opo, may time na inaaya ko siya ng ganito, ganyan. Parang makakatulong sa amin, pero sa kanya parang mahirap para sa kanya. O yung step by step na yan, pero sa akin parang kaya ko na kaya natin to, ganun. Parang ganun din nag-start din sa kanya. Pero nung huli, binigay niya lahat, nag-work siya, nagtatrabaho sa mga kapitbahay, tapos pag uwi sa bahay, bibili siya ng mga pagkain. Pero parang doon nag-start na rin siya ng paunti-unti na ito nga, si mama namin, naalagaan din namin. Pero si papa, hindi din kami pinapabayaan. Nung mga nakaraan din, talagang ito lang, parang nahihirapan din si kuya na kung hanggang saan lang yung kaya niya, parang limit lang. Pati si Aljon din naman, kaya niya din. Dati masipag si Aljon nung buhay pa si Lolo ko, madalas niyang samahan sa bakuran. Kami naman lagi nasa labas. Si Aljon sa bakuran lang yan. Tapos yun din, isa din si Aljon si Lolo ko na stricto, kung ano din naririnig, parang nadadamay si Aljon. Parang kumbaga, kahit walang kasalanan si Aljon, nadadamay siya sa mga nangyayari, kaya naging ganun siya, sensitive siya. Tapos parang dati hindi din siya nakakapaglabas ng sama ng loob, o sabihin natin mga lungkot, kaya naging ganun po yung epekto sa kanya. Okay. Si RJ, mabuti, matatag ikaw, no? Matibay. Parang ako, bukod sa Ang po niya, namana po niya sa kanyang lola sa January 13 din po, siya ang laging hinahanap ng tao. Opo. Pero hanggang sa siya ay tumanda na, yung nagsasawa rin siya kasi kahit na sarili niya, hindi niya mabigyan ng panahon para magsarili. Doon na siya nainis dahil hindi niya masikaso ang sarili niya. Puro ibang tao ang hinaharap. Yun po ang kanyang lola kasing ka-birthday po niya, January 30. Aladis yung Matandang dalaga. Opo. Oh.
Si RJ, may tanong pa RJ. Gaano mo kamahal ang iyong pamilya? Sobra po. Pero nahanap ko yung pagmamahal ko sa pagsuporta sa kanila, pagbibigay ko ng ano. Kumbaga, doon ko nahanap yung pagmamahal ko, yung makatulong po. Yun, doon ko nakikita yung pagmamahal ko. Parang, hindi, kasi sa akin, parang, ano ako, focus talaga ako. Parang ganun, minsan nagiging manhid ako, pero pag nakatulong ako, malaking ginawa sa akin, parang doon ko nakikita yung, ano ko, pag... Yes, correct. Kaya din ang sa akin, habang nakakatulong ako sa ating mga kababayan, kahit pagod ako, pag may napagtatagumpayan ako, napapasaya ako, nagiging malakas at masaya rin ako. Ang lamig sa pakiramdam yung Holy Spirit. Yes. Tapos yung makakatulog ka ng sobrang sarap. Okay, di ba? Masarap sa pakiramdam. Ayan. So, at least, sama-sama na. Opo. Diba? May tanong pa pala ako. Mula nung bago ako dumating sa inyo, ilang taon naka-stay si mama mo dun sa tirahan niya? Ano po, magtatatlong taon. 3 taon siya I doon. mean, bago, parang Okay. Kasi nung huli, kaya nag-decide na rin ako kasi nag-decide na gumawa ng Okay. silid niya. Nung una, okay pa, pero nung tumagal, hindi na rin, nawawala na rin siya. Nung huli niya, nawala siya ng 4 na araw. Tapos, nilakad niya magmula sa bahay namin hanggang Basista. Ngayon, parang may nakakita sa kanya, dati niyang classmate ata sa teacher. Inuwi siya kasi may mga nagre-report din na kalunos-lunos. Tapos yun, talagang ako din doon, nag-aalala din ako that time, kaso di din namin alam yung gagawin namin. Parang edad ko pa noon, 17, Oo. na talagang nag-aalala ako na kung ano talaga pwedeng gawin, paano mag-process. Pero dahil hindi ko nga magawa, nag-start na ako gumawa ng silid. Kinumbins ko sila Aljon, tapos si Kuya Al, na para hindi makaalis si Mama. Oo. Kasi ayaw namin nangyayari sa kanya, kasi that time nung nag-alala kami, pumayat siya ng 4 na araw. Oo. Tapos talagang nakakaawa. Hindi mo talaga inaasahan, parang ganun. Yes. Okay. Nung time, sa loob ng 3 taon, nasaan si tatay nun? Ano po, nasa Cavite po siya nag-aanak buhay. Okay. Sige. Nagkasakit din daw siya eh. Nagkasakit din si tatay. Opo, ang sakit po niya, yung halimbawa ngayon makakapasada siya, kinabukasan hindi siya makakapasada. Kasi nga, ang pasada doon, kailangan mong magpuyat ng isang buong gabi Para kumita. kumita ka ng halagang 3,000. Eh, sa bandang huli, may sakla. May sakla. Opo. Oo. So, yung 3,000, mapunta sa sakla. Opo. Marami palang alam na sugal tong si tatay. Kaya yung pinaghirapan, parating may kapalaran. May kapalaran. Hindi magandang kapalaran. Opo, yung kumbaga, may nakapaghula na sa akin yung dating manggagamot si Pari Papo. Sabi niya, So, tay, pag nahawakan yung pera, mayroon ng kahihinatnan. may kahinatnan. Opo. Tay, pangako mo sa amin, ha? Huwag na tayong babalik sa mga ganon. Kasi, alam mo, tay, ang nagsasuffer, yung mga anak mo po. No? Okay ba yun, tay? Opo, the best po yung mga pangaral na sa amin. Salamat, tay. Kalimutan na natin yung mga dublado, dehado, dahihista. Ano? Diadista. Adiadista. Nako. Tapos yung mga sakla. Nako talaga. Kahit magpera ka ng bayong-bayong dyan, tay, pag sa sakla. 11 ang tatay mo. Pero, bakit po? Sir, baka gusto niyong tumaya sa loto. Baka kasi, sabi sa akin, hindi sa pag-ano, tinutulungan ako na
pwede akong magbanggit ng numero para tayaan ng kahit na sinong gusto kong tulungan. Ganon. Opo. Oo. Pwede Sige. kayong maglista. Oo, sige po. Pagdating natin doon sa kakainan natin, lista natin. Para hindi nila marinig. Ako lang makita para ako lang tataya. Kami ni RJ. No? Pagka manalo kami ni RJ sa loto, eh di tatayo na kami ni RJ ng negosyo. Si RJ na yung management, no? Opo. Yun po sabi sa akin yung lang tulong na may bibigay ko sa iyo. Kasi nga, Magtatayo kami ni RJ ng business. Si RJ ang sa dami na lang natalo daw sa amin. magkukuman. Ano, RJ? Ang naisip ko, RJ, na business is, yun nga, kasi sabi ni tatay, mahilig siya sa ruling para hindi naalis yung tatay mo, pero gusto ko ikaw mag-manage. Mamimili kayo ng gulay pag madaling araw. Tapos, ang style kasi nun, ingat kuya ha, kuya driver. Ang style kasi nun, hindi every day pamimili. Kailangan, di ba, mamili ka ng Monday, damihan mo na. Hindi, ganun talaga ang style ko. Oh, para sa Tuesday, hindi na. Para hindi sayang sa ano. Binibili ko palibasa, ordaneta, Oh, bagsakan yun. Talagang pinamimili ko yun. Hindi sa bibiliin ko ng araw-araw. 3 times a day lang ako namimili. 3 times a Pang isang linggo kong pantinda, 3 times lang ako mag-market, sa loob ng mag-purchase. Yun, good. Alam ko yung mga paninda na pwedeng ma-stock. Oo po. Linggo, kagaya ng mga patatas. Mm-mm. Yan. Sa Urdaneta talaga, hindi rin, sa Bayambang, mas malapit. Hindi kasi nandun na lahat sa nasa Urdaneta na kasi lahat yung paninda. Gulay Bagyo kasi number 1 din dyan. Opo. Okay, pati Baguio vegetable meron na rin. Yan po ang number 1 yung Gulay Bagyo. So, okay ba yon? Plano ni tatay, RJ? Pero may gusto akong ituro sa mga anak ko, lang. Kaya yun sanang isang Naku po, ano kaya yung ituturo mo sa mga anak mo, tay? Tuturo kasi na kaya lang, nung nangambas ako nung materialis, hindi ko kakayanin sa Gaya na, ano yun? bakery. Bakery. Pero sa bakery, hindi naman para pang-istante ang panindang alam ko na pandesal lang. Oo. Kasi yung pandesal kasi yun talaga ang pangunahing almusal ng mga tao. Ano po? Na nakikita kong iniikot. Yung templada ng tinapay, pagdating sa pandesal, napakaayos ng timpla. Oo. Ibig sabihin, alam kong May mga portable na oven eh. kahit yung mga ganun lang, yung mga ganun. Pero ano ngayon tay eh, kumbaga marami na yung malunggay pandesal. Oo. Naririnig mo ba yun ba? Pero yung lasa ng mga malunggay pandesal sa ako, hindi naman ako sa pagayabang. Yung lasa ng templado ko na natutunan, magkaiba ng timpla yun, magkaiba ng lasa Maraming yun. ubos po eh. Mas masarap pa rin yung pandesal mo tay. Para sa akin, yung talagang original natin. Kasi yung malunggay pandesal, itong huli na lang yun lumabas. Opo. Pero yung original na templado na nalalaman ko. No. Dahil kaya alam kong maganda yung templado ko. Nung mag-start ako nung mag-bakery dun sa amin sa Marikina, sa Antipolo. Sabi nung tatay ko, nung makakuha siya ng issue niya na tawag doon, naglampam siya. Oo. Pinuhunanan niya ako ng ako ang niya ng tinapay. Sabi ko, makaisang sako lang kako tayo, pwede na. Na maubos pandesal araw-araw, 25 kilos yun. Pero nung matikman ng tao yung pandesal ko, halos tumatlong sako ko nun eh. Ibig sabihin, nagustuhan talaga yung templado ng tinapay. Okay. Pinagalagaan ko ng yun, siguro mga mahigit na 1 taon. Kalibasa nga sa tatay ko rin, doon ko naman na yung ugali kong magsasabaw. Naligaw din. Hindi, ibig ko sabihin, yung time na malakas na yung tinapay, yung bakery, parang palibasa, na niya ako ng pagkasama. Sabi ko, may time na si tatay parating madala sa derby. Ngayon, hindi, ang maganda kay tatay, ang gusto ko kay tatay, may control yun sa pagkasabong. Kung ano lang yung isasabong niya, yun lang. Hindi kagaya ko, pag ako nagsabong, ubos-ubos. May Ayun. time na
Kasi kung mag-limit ako ng pinagbintahan sa tatay ko weekly, Mm. may time na parang ngayong isang weekly, hindi ko na ibigay sa kanya, na ipagsapong ko. Siyempre na, doon siya nagalit sa akin, tapos na ipinasa na agad yung bakery doon sa kapatid ko namang isa. Pero ako talaga ang mas maayos gumawa. So, ibig sabihin tayo, expert ka magtimpla ng mga pandesal, tinapay. Tinapay. Okay. Kasi yung pandesal ko, hindi naman pagayabang iba, yung tinapay, yung pandesal, pagka niluto mo, pagka hindi maganda itong plata, Yung donut. pag lumamig, parang makunat na. Sa akin, pagka yung timpla ko, sabi nung sukay ko, nung nagtitinda pa ako ng tinapay, nagmamanage, hindi pa yung amin talagang pinapatakbo na pinano sa akin tatay ko, dun pa sa tiyahin kong inchik, may tiyahin kasi ako inchik eh. Magaling magtimpla yun. So, hanggang ngayon tayo, alam mo pa yung, mixing. Hindi ko makakalimutan kasi taga ko nung nag-bakery ng binata ako siguro kung hindi lang mga 6 na taon meron eh. So, pwede yun. Pag nasimulan ninyo yung rolling store nyo, tapos nakapag-ipon-ipon, pwede nyo dagdagan ng... Oo, kasi Ang luwag naman yung lutin nyo dun eh, di ba, RJ? puro lalaki yung anak ko kaya pwede sa kanila kasi puro lalaki yan. Sa tingin mo, RJ, buti walang nagmana sa mga kapatid mo na magsabong. Wala. Yun naman Ah, Ayaw po nila ng sugal? opo. Hindi, tsaka yung mga anak ko, tinangako sa sarili ko, tama na ako na lang. Wala ako sa kanilang tinuruan magsabong kahit na magkakaisip kayo sa panganay ko. Yung kami, ayayain ko sa sabong. Kasi sa mga ibang magulang, pag talagang gusto mong turuan sa sabong yung anak, kahit bata yan, isasama yan sa sabungan. Pero minsan hindi ko inisip na sanayin sila na isama sa sabungan para matuto. Madali lang matuto ang bata. Sama mo na sa sabungan ng mga ilang beses eh. Pag kami, may time na pag naturuan mo na yan sa sabong eh, Pupunta na mag-isa. pupunta mag-isa eh. Hindi mo eh. Okay. Kasi hindi ko inisip na sabi ko nga sa sarili ko, tama na ako na lang. Okay. Ako na lang ako. Sa kanila wala akong pinangarap na isama sa sabong kahit minsan. Okay. Kahit na. Teacher, Po. nagustuhan mo ba yung bulaklak na bigay ni Daddy Frankie? Opo. Wow. Happy? Opo. Thanks to God. Kailan ka pa huling binigyan ng bulaklak ni Tatay Simon? At ang huling bulaklak nito, uong Uong. na konti. Uong yung huling binigay niya sa'yo. Opo. Oh, malaki yung uong ni Tatay. Uong na punti, hindi Ah. yung talagang uong. Kaya nga, malaki po yung uong na malaki ba yung binigay ni Tatay na uong? Basta nahanap ko sa kabila. Oo. Bata, ano tawag dito? Ano yun, nung binigay niya yun, nakatiklop yung- pa o nakabuka na? Yung nakatiklop po kasi kasama sa dayami. Matigas pa. Kasama sa dayami. Pag nakatiklop pa, medyo matigas yun. Kasama rin sa dayami. Oh. Masarap po yun, yung uong ng punte, uong ng dayami. Oh. Balutin mo lang po sa dahon ng saging, tapos lagyan konting bagoong, tapos ihaw. Opo. Talaga ginagawa. Ibang klase ka talaga, tay. Mga exotic pala yung mga nireregalo mo. Biruin mo, isang pirasong manok lang, kasal na. Tapos instead na bulaklak, uong. Panalo. Di ba? Kakaiba. Okay, so pagpahingayin natin sila mga kababayan habang hindi pa tayo nakakalabas dito sa parting Baguio, hindi tayo mapagpatakbo ng mabilis kasi syempre nandito tayo sa Cannon Road, medyo marami rin sasakyan, tsaka syempre doble ingat po tayo mga kababayan, pero nawawala na yung isa, nakaabante na yung isa nating convoy, no? Yan, maraming salamat mga kababayan, God bless po. Daddy Frankie, nandyan sa'yo. Ang tunay na kaibigan, tulong sa iyo. Daddy Frankie, hanggang sumala.